bilang scouter ni Biancy. At birthday niya ngayon. ba't nalulungkot ka? Kaya ako, para sa kanya. Grabe. Ito yung fruit ng aming sacrifice na pinaghirapan ko siyang scout. Grabe naman yan. Ngayon, mayaman siya. Ay, grabe naman, naiiyak. Ay, hello po. Ay po, ako po si Kuya Rab. Kumusta ka? Okay naman po. Ako'y nag-stay sa kay yung papa, kay Batson. Ako sa Opo. Light-up, Tagasan po kayo? Batangas. Ay, wow, Batangas pa. Grabe, Batangas pa. Mahal ko si Biancy. Wow, mahal. Huwag naman pa ako. Oo nga po eh. Mahal po nating lahat si Biancy. Sana maging okay sila. Thank you po. Thank you po. Ayun mo, grabe. Ba't ka naiiyak kanina? Sobrang natuwa ako dahil siyempre sa sobrang pakiusap ko sa'yo, na-vlog mo rin siya sa wakas. Yun. At simula doon, nagbago lahat ang buhay niya. Yun naman. Doon. Ngayon, nabigyan siya ng magandang birthday, nakapag-aral siya ng maayos, nagkaroon siya ng mga service, at may mga magagandang opportunities pa na nag-aantay para sa kanya. So, thank you so much doon sa mga sponsors din na patuloy na tumutulong kay Biancy. Doon kaya ako naiyak. Grabe layo na nang narating ni Biancy. Dahil yan sa pag-scout mo sa kanya. Yan, sobrang layo na narating. Kaya, nagpapasalamat ako ng marami sa Team Kalingap, sa iyo, Kuya Boss Rap, kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Kung wala kayo, wala kong Biancy dito. Yun. Thank you, Doc. Salamat. Thank you. Salamat. So yun nga po mga kasukay, mga kalingap, no? Naging emotional itong si Dr. Love. Siyempre, grabe yung achievement na nakamit ni Biancy, no? Nakita nyo naman po yung nung unang i-vlog ni Dr. Love itong si Biancy. Napakalayo ng improvement, no? Nang nangyari sa kanya. Sobrang napaka-bless po, no, ni Biancy, mga kasukay, mga kalingap. At nagiging emotional itong si Dr. Love kasi masaya siya dito sa nangyari kay Biancy. Hindi niya ini-expect na noon naglalaba lang para lang mayroong pambaon. Pero ngayon, kita nyo naman po mga kalingap, no? Bonggang-bongga yung kanyang birthday celebration. Ang daming blessing, ang daming sponsor na nagmamahal sa kanya. Nandyan yung tambalan nila na EDSI na sobrang hinangaan, kinakiligan ng lahat, 'di ba? So, sobrang blessed po talaga ng family ni Biancy. At eto nga, mayroon pa ring bisita na dumating diyan, si nanay, no, si yung taga Batangas, no. Talagang pumunta siya diyan para maka-attend sa birthday ni Biancy. O 'di ba? Sobra-sobra yung pagmamahal niya. Sabi niya, ang hiling niya sana daw wag iiwan ni Edo itong si Biancy. Mga kasukay, mga kalingap, no. Kaya, grabe, nakaka-overwhelm, no? Kahit hindi wala tayo doon, ay sobrang natuwa tayo, nakinilig dito sa ating napanood dito sa birthday celebration ni Biancy. No? Mga kasukay, mga kalingap, lahat tayo ay masaya. At napaka-memorable po talaga itong birthday na ito na hindi inaasahan ng lahat na ganito kabongga, no? Kahit yung family ni Biancy, yung pamilya niya, first time din na magkaroon ng ganitong kabonggang birthday celebration, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya naman po, talagang masaya ang lahat, no. At eto, ituloy pa po natin.
So yun mga kasukay, mga kalingap, sobrang nakakakilig, no? Yung ano na to, yung part na ito na yung sumayaw silang dalawa. O diba? Grabe. Kahit sila doon ay sobrang naghihiyawan at sobrang kinikilig, no? Mga kasukay, mga kalingap. Kahit tayo na nanonood lang din sa bahay, ay talaga naman po, no? Sobrang kinikilig, no? Ano kaya yung binulong ni Kalingap Edo dito kay Beyonce? Ano kaya yung pinag-uusapan nila, no? Diba? Sobrang nakakatuwa naman pong panoorin at talagang iba yung feelings, no? Kapag nanonood ka ng mga ganitong klase ng mga tambala na talagang hinahangaan mo at sobrang nakakakilig po sila, no? Mga kasukay, mga kalingap. Napakaganda ni Beyonce, no? Mga kasukay, mga kalingap. Si Edo naman ay napakagwapo niya dyan, no? Bagay na bagay po sila. Hindi nagkakalayo yung kanilang yung edad nila, although medyo magkalayo. Pero, tingin nyo ba si Edo, yung edad niya is, mas matanda kay Beyonce? Parang, lang magkasing edad lang sila, no? Mga kasukay, mga kalingap. Kasi, makikita mo dun sa mukha nila na, talaga, yung bagay na bagay po talaga sila. Kaya, yung edad ay wala, hindi mo makikita doon. Kasi parang talagang magkalapit lang yung edad nila, no? Mga kasukay, mga kalingap. Kaya, grabe. Sobrang nakakakilig po, Alam ko lahat tayo ay sobrang kinikilig, mga kasukay, mga kalingap. At eto pa, no? Ito yung part na nalaman natin dito kay Dr. Love. So, ito panoorin po natin ang video na ito. Sa inyo kung paano ko na-discover yan, nakilala ko. Nagkakilala kami si Francis. Si Patrick, sorry. Kasama ko si Patrick na kontrabida doon sa Rosia. Panahon na yun. Nalagad ako sa isip. Tapos nakita ko si Patrick. Sabi ko, Patrick, halika. Pakainin kita, bibigyan kita maraming pera. Hanapan mo ako ng pinakamagandang babae na bata. Sabi niya, puntahan mo si Beyonce. So, pinuntahan ko si Beyonce. Bilang ko siya, pinakilala ko kay Kalingap Rab. Ang sabi ni Kalingap Rab, ay, mayaman yan. Itsura pa lang, mayaman na eh. So, sabi ko, sige Beyonce, tuloy na tayo. Magkasalang ako na baka isang araw magugustuhan ka ni Kalingap Rab. Habang mga third vlog na siguro yun, second vlog o third vlog, sabi ni Kalingap Rab, gusto ko siya. Pero sabi ko, paano to si Beyonce magkakalab team kung yung taong pinakagustong maging lab team niya, may kalab team. So ganito ginagawa ko. Yung tao na nakagusto ko para kay Beyonce. Dok, tama na! Ang problema, may siya dating nakaraan. Ang ginawa ko, nagdasal ako sa Quiapo. Pumunta ako sa simbahan ng Quiapo. Sabi ko, sana maghiwalay kayo. Sorry kung mga fans kayo doon, talaga naman magkahiwalay ka. Kaya kung may gusto nyo magkanak ko na kayo sa Quiapo, gusto nyo magka-girlfriend sa doon. Ngayon, sabi ko, ipa-vlog ka na ni Kalingap Rab. Sabi ko, ilang team ka sana. Kinakausap ko to si Ido. Ang ganda ng girl, yung si Beyonce. Baka gusto mo, ay ba kasi baka tapos yung girl. Sabi ko, maganda ba? Sabi niya, maganda. Sabi ko, sunada mo, hindi naman umibig. Ngayon, nung nakalapin na sila, natupad ang aking mga pangarap. At dito
nagsimula ang magandang buhay ni Biancy dahil yan kay Ido. Si Ido po talaga ang naging dahilan. Wala siyang sponsor nung una mga vlog namin, totoo lang. Wala po talaga. Naawa ako kay Biancy. Naawa din ako sa sarili ko. Ang ganda-ganda ng alaga ko, wala nang i-sponsor. Kaya nung dumating si Ido sa buhay niya, ang daming sponsor na dumating. Nagpasalamat ako sa kanilang lahat. Ma'am Ana from Japan, Sir Lito G from G Group, Ma'am Ritzy, Sir Lito, Tita Ping. Tita Ping, Provido, Tita Ana. Tita Ana. Lahat po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na. Dahil hindi ko po isa-isa. Sa lahat ng EDC followers, mga GC. Biancy, ito na yung panahon na matutupad ko na ang iyong mga pangalan. Huwag mo nang pagkawalan pa. Sana maging mabuti ka sa lahat ng taong kakaharap mo. Doon sa usapan natin na huwag kang magbabago. Sana manatili kang tapat sa kanila at laging tapat sa buong kanila. Magpasalamat tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs at Kalinga Vlog. Kung wala sila, Biancy, wala din tayo dito ngayon. Pati ako, wala din. Kung hindi nila ako tinanggap dito, wala din ako. So maraming salamat po talaga sa lahat at happy birthday. Sinasabi ko, natupad lang pangarap ko sa inyong dalawa ni Ido. At pinagpasalamat ng maraming talaga. Thank you so much. Okay na. Yay! So yun mga kasukay, mga kalingap, no? Grabe naman itong mga revelasyon ni Dr. Love, mga kasukay, mga kalingap, diba? So, ayan nga po, no? Noon talaga, wala talagang nag-i-sponsor kay Biancy. Totoo yan, no? Kasi, syempre, bago lang naman si Biancy, tapos hindi pa naman masyadong, masyado na-expose, no? Pero nagsimula ang lahat, sabi nga ni Dr. Love, nagsimula ang lahat, simula nung maitambal siya kay Kalingap Edo. Doon nagkaroon ng mga sponsor, itong si Biancy, at doon din nakilala si Biancy. Siyempre, dahil doon sa kanilang tambalan, mga kasukay, mga kalingap, doon nagsimula ang lahat, no? Na makilala yung kanilang tambalan, nagkaroon ng maraming sponsor, nagkaroon ng maraming mga sumusuporta, no? At nagmamahal dito sa tambalang EDC, mga kasukay, mga kalingap. Kaya naman po, pag mapapanood mo si Biancy, kapag nagpapasalamat siya, lagi niyang binabanggit si Edo, kung hindi dahil sa kanya, talagang ano siya, yung tambalan nila kasi, talagang yun ang humatak ng maraming sponsor, no, mga kasukay, at maraming nagmahal sa kanila, sa kanilang tambalan. At yung chemistry po nila ay talagang yung bagay na bagay sila, kaya marami yung sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Kaya di natin akalain na eto na nga yung si Biancy, no, dating naglalabad lang para may pambaon pag pumapasok sa school. Ngayon, eto na siya, ibang-iba na sa dati, no? At napakabongga na kanyang birthday celebration, no, mga kasukay, mga kalingap. At marami yung nagmamahal sa kanya. O, diba? So, sobrang nakaka-proud, no? Kasi si Dr. Love, kaya naging, siya, naiyak siya, kahit tayo ay naiyak. Kasi, yung naging emotional si Dr. Love kasi syempre hindi niya ini-expect na ganito ang mangyayari sa kanyang na-scout na si Biancy, diba? Napaka-success. Kita nyo naman, siya yung kauna-unahang may pabahay na sobrang laki at napakadami ng sponsor, no, sa kanya. Kaya talagang nakaka-proud, no? Proud na proud si Dr. Love at sabi nga niya, natupad lahat ng mga hiling niya, no? Simula na nung pagtambal itong si Biancy at si Kalingap Edo, no, mga kasukay, mga kalingap. So, ayan. So, panoorin niyo po ng buo yung video ni Kalingap Rob kasi ito sa akin reaction lang. Mas maraming yun, talagang sobrang grabe, makikiligin kayo, may iyak kayo, at talaga naman, kahit paulit-ulitin yung panoorin, ay hindi po kayo magsasawa, no, mga kasukay, mga kalingat. At meron pa rin tayong aabangan. Ito nga yung part 2, no? Ang dami pong nag-aabang sa part 2, mga kasukay, mga kalingap. Kaya, kahit tayo ay abangers din po dyan. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At mega loud shoutout po sa mga kasukay, mga kalingap.
Hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!